Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy nitong suporta sa pagpapalakas ng agrikultura sa bansa upang makalikha ng marami pang oportunidad at mas mapaangat pa ang kabuhayan ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Patuloy na pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdalo niya sa ika-70 taong anibersaryo ng Federation of Free Farmers o FFF. Inisa-isa ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang sektor ng agrikultura sa bansa. Kabilang na ang mga hakbang upang mapalakas ang produksyon, paggarantiya sa food supply, pagpapababa ng presyo ng mga agricultural product, at pagsisikap na hindi umasa sa importasyon. This includes pursuing policies that will support and protect the overall welfare of our farmers, our fishers, our manufacturers, and the consuming public. This administration is steering the growth of our fisheries and farming industries with urgency. Tiwala rin ng Pangulo na sa substantial budget ng pamahalaan ngayong taon na nasa 85.88 billion pesos at proposed budget na 92.4 billion pesos sa susunod na taon, mas mapapalago pa ang agri-fisheries sector sa bansa. Patuloy din anyang isusulong ng kasalukuyang administrasyon ang pagpapalakas ng mga asosasyon at kooperatiba upang makapagbigay ng mga business at investment opportunity sa kanilang mga benepisyaryo. Bagay na anya'y makatutulong na mapaangat ang pamumuhay ng mga magsasaka at kanilang pamilya. Gayon din ang pag-export ng mga agri-product ng bansa upang umunlad ang ekonomiya. The Department of Agriculture has allocated 4.73 billion pesos as an investment for the large-scale agriculture and fishery mechanization and modernization. You have my assurance that the government is striving to implement efficient mechanization strategies to reduce post-harvest losses and to ensure the optimal yield at an affordable cost. Gayunman, ipinunto ni Pangulong Marcos Jr. na kailangan ng pamahalaan ng tulong at suporta ng mga magsasaka upang epektibong maipatupad ang mga reformang ito. Hindi kaya ng pamahalaan na nag-iisa na gawin lahat ito. Kaya kailangan po natin ang tulong ninyo, kailangan namin ang sipag ninyo, kailangan namin ang advice ninyo. Dahil kayo ang nakaharap sa mga problema ng agrikultura sa dinadaanan natin ngayon. Kinilala naman ng Pangulo ang ambag ng FFF na nangangalaga sa kapakanan ng sektor, lalo na ng mga maliliit na magsasaka. So I urge all the members of the FFF to keep up the legacy of the founding members, keep it alive, stay true to the mission of uplifting all the lives of every Filipino rural worker. Ayon naman sa Agriculture Department, asahan na ang mas matatag na presyo ng bigas, lalo't pumasok na ang harvest season. Hindi na rin nakikita ng DA na magpapatupad uli ng price cap. That was really an emergency lang talaga na it really has to be a very short time. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.